Mukha ko niyan maliit lang, di ba? Dadalhin kita sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. At syempre po tayo napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Palakpakan po natin. At syempre po sa lobby po kami sa lahat po ng ating mga posts dyan po sa DWWD. Ang ating po mga technician, mga sundalong, babae at lalaki. Thank you po sa support sa inyo. Okay, syempre po, batiin din natin ang ating mga kababayan OFW sa apat na sulok ng mundo. Bago po ang lahat, ay binabati po natin ang ating founding chairman, Albert Guanzon. Nakasalukuyan po ay nandyan sa Davao at naghahanap ng ginto. Okay. Good luck sa'yo, founding chairman Albert. Ano man yung mission mo dyan sa Davao. Good luck po and God bless. Alagaan mo mabuti yung junior dyan, kung pababayaan, kahit saan nandun. Talagang ganyan po ang buhay ng tatay at nanay. Tatay, tanay, yan. Or, maraming pwedeng itawag sa'yo. Ayan, kasi ang ating pong founder wala pa yatang napupusuan para maging nanay ng kanyang junior na laging dala kahit saan. Ayan po, bilib po ako dyan. Sa kabila ng siya po ay napakarami pong misyon dahil sa ating mga OFW na kanyang tinutulungan, ay may panahon po pa siyang maging ama sa kanyang baby na laging kasama. Hello Muhammad! Ayan, ano na po siya, 5 years old, no? Parang sanay na sa buhay ng gala bilang kasing yung airpat niya na founding chairman po ng Bantay at Kasangga. Kahit saan po nandun yan, pag may tulungan siya mga OFW, nandun siya, kasama rin yung kanyang baby. Ayan, palakpakan po natin ang ating chairman, Albert. Ayan. Okay, at syempre ito po ang ating segment ngayong araw na ito. Ito po ang buhay o usapang QC. Ayan, buhay po ng mga taga-QC, ng mga taga-lungsod ng Quezon sa pamumuno po ng butihing Mayor Joy Belmonte na talagang napakarami pong project. Kung pag-uusapan po ang mga project at program niya sa Quezon City talagang super dami. At tayo po ay narito para po ibalita sa ating mga kabayan na mga hindi po nakakaalam kung ano po ang ginagawa ng ating napakasipag na mayor ng Quezon City, Mayor Joy. Sabi nga, shout for joy sa lungsod ng Quezon. Tayo po ay nagkakaroon ng segment para po sa ating mga kabayan, ating mga taga-QC. Hindi man po mga taga-QC, yung pong mga kapitbahay po ng ating lungsod. Nandiyan po sa paligid para alam din po nila yung mga nagiging kaganapan sa QC. Okay. So, sa bawat ibabalita po natin about QC, ipapakita po natin yung mga pictures, video ng mga project at ginagawa po ng ating mayor para po mapapanood ninyo at makikita ninyo kung ano-ano po ang mga happening, what's going on
sa lungsod ng Quezon. Congratulations, Mayor Joy Belmonte. Ayan, panoorin po natin habang tayo po ay nagbabalita. Take it over. Okay, ayan po. Napapanood ninyo po ang mga nagiging kaganapan sa lungsod ng Quezon. Unang-una po ay nagkaroon na po ng pasukan na po ng mga bata. School days po ay hindi po nakalimot ang ating mayor na sa pasukan po, yung opening po ng school, the first day of school, nasiyahan po ang mga estudyante, ang mga magulang at mga guro ng bawat paaralan dito sa lungsod ng Quezon. Kasi po, siya po ay namigay ng bag, red bags na mayroon pong school supplies. Napakaganda po ng laman, ano? Kompleto po yan. Meron pong water jar kung saan po ay inuman ng mga estudyante. Maganda. Pwede po yung water po na ilalagay nyo dyan kung ano nyo po nilagay, warm or cold. Ganun pa rin po siya. Quality water jug in red colors. Yan po yung sa ginawa po ng ating mayor na mamigay po ng school supplies sa lahat po ng paaralan ng Quezon City. Kaya iba pong nakakarinig dyan ng mga ibang lungsod na wala pong ibinigay na school supplies sa kanila, ang kanilang mga mayor. Hintayin nyo lang po at baka po magkakaroon din po kayo. Okay? At syempre po sa inyo pong napapanood ngayon, ang ating din pong lungsod ng Quezon ay nagkaroon po ng Ohio na sinatawag, ano? Ito po ang Quezon City Public Library po, yung may online basic Japanese language is finally back. Ayan, pinalik po ni Mayor. Yung program na ito ay nag-launch sa Quezon City Public Library in partnership with Realities Education Philippines and noong pang 2019 po yan. Yung Realities Education na yan. At ang next scheduled class na po ay sa June 19. At samantalayin nyo na po yan from 1 p.m. to 3 p.m. via Zoom. Sa mga interesado po, ay maaari po kayo mag-register sa pamamagitan po ng link na ipapasa ko po sa inyo. Kung hindi nyo po makukuha, meron pong link na dapat yung i-click. Ito pong pre-online class na to ay first come, first serve. Kaya kailangan po yung unang 500 na successful na mag-register, sila po ang maa-accommodate agad. At syempre lahat po ng mga tagumpay na nakapag-listo ay makaka-receive po ng confirmation sa pamamagitan po ng email. So pag-participant po ito ay magpo-confirm ng kanilang attendance. Mag-email po sila within 24 hours. Ang hindi po mag-email back ay ibig sabihin automatic po ay matatanggal po kayo sa official list ng mga attendees at saka yung isnat po ay maibibigay na lang po sa iba. Okay. Ang approved registrant ay makaka-receive po ng email with Zoom credential. Ang mga requirements po ay age 18 years old and above, laptop, desktop, or smartphone, stable internet connection at Zoom account. Ang contact person po dito ay si Miss Rowena Garcia, Librarian Clinic Reference Section, Leader Service Division ng Quezon City Public Library. Okay. Reminders lang po, participant must use their official name sa Zoom account para po moderator ay maaga kayo o madali kayong makilala during the class. Kasi po, bibigyan po kayo ng digital certificate of participation. I-email po yun sa inyo. Hindi activities po yan. Yan po ay sa Quezon City Public Library. Free Nihongo class at marami pa po maaaring pa-explore. Yan, ganda po ng mga programa ng ating mayor, ano? Hindi lang po yan. Ilan lang po yan sa binabasa ko. Napakarami pa po niya.
talaga pong nung buong ating program ay ipangabalisang ano po, Lungsod Quezon yan. Basic Japanese class. Pre-webinar yan po. Siyempre po, meron naman po tayong isa pang i-remind na magiging kaganapan po sa lungsod ng Quezon. Okay, ito naman po ang Pride for Run. Ayan. Ayan po. Pag sinabing Pride, alam niyo na po ang ibig sabihin po nun. Pride Run sa QC. Ang Pride Run po na ito is a plastic-free race. Kaya dapat po ay magdadala kayo ng sarili ninyong tumbler or reusable water container para po makapasok kayo. Kasi po, hindi po kayo papapasukin ng guard pagka po may dala kayong mga bottle na plastic mineral water. Ipapatapon po sa inyo. Kaya po ay kayo po ay hindi papapasukin. So, better itapon nyo na para hindi po masayang nung pagpunta nyo po. So, malapit pa po natin yung mga kaganapan, ano? Yan po yung, tulad ng sinabi ko, napakaganda na po ng circle. Quezon City Memorial Circle. Kaya po, iniingatan po na huwag pong magkalat, bawal po ang plastic. Doon po sa Quezon City Circle. Kaya dapat po meron kayong laging dala-dala na lalagyan ng inuman. Kaya nga po si Mayor yun ang ipinanggilan sa mga school student, ano, kasi para po hindi na po sila magkalat po ng plastic. Kasi nga po yung plastic po kasi bumabara po yan doon sa mga informal po natin. Kaya dapat po huwag kayong magdala ng anumang plastic. So meron pa tayo what's coming at the QC LGBTIQ. Be part of the conversation. Ito pong Quezon City Government ay magkakaroon po ng Business Summit. Yan, what's coming? Business Summit. Okay. Ito po yung ang mga policies. Alamin ang mga gender responsive at SOGIs inclusive policies ng Quezon City na sumusuporta sa MSMEs mula sa Business Incentive Training Program hanggang sa pinagalingan ng ito po kasi ay inspiring success stories. Makinig po kayo sa mga kwento ng tagumpay ng mga LGBTIQ. Ayan, mga na po sila. So, paano naging game changer ang inclusive business practices sa Quezon City? Kasi po, nagkaroon po ng interactive dialogues and breakout session. Dito po nakilaw sa discussion kasama po mga government agencies, private sector leaders, mga partners, at syempre po ang LGBTIQ plus groups para magsama-sama at bumuo ng solusyon sa economic inclusion. Marami po yan ha. Ang event nito ay nandog ng Quezon City Government Philippine LGBT Chamber of Commerce. Kaya, pag-doon po, IPA, sa kayo sa inspiring success stories, interactive dialogues, and breakout session. Okay, sa pag-ulang balita natin po ang yan, pinakita po sa larawan kung saan po ay bumisita po kay Mayor Miguel Bernardo, yung kasalukuyang curator ng Tangansora Women's Museum at Filipina Visual Artist na si Sandra Torres. Nagpapasalamat po si Mayor dahil po sa contribution po ni Madam nakapagbuo ng kauna-unang Women's Museum na matatagpuan din po sa Lungsod ng Quezon. Kasi po meron na rin po tayong Women's Museum na makikita niyo po doon yung mga kababaihan po natin na nag-contribute ng mga, syempre, pag pinag-usapan ng
karapatan ng kababaihan, kabayanihan, at lahat-lahat po ay makikita niyo po yan sa Women's Museum sa lungsod ng Quezon. Yan po. Makikita niyo rin po sa larawan na pinakita na pinasagap po ni Alcalde ang dalawang wood sculptures na gawa po ni Madam Torrijos na may koneksyon sa tema ng museum na historical Philippine timeline. Yan o, nakita niyo sa picture, yung malaking statue, may model, no? Yan po ang isa po. Sa karangalan po na mag-alaw po tayo ng isang Women's Curator Day. Okay, tungo naman po tayo sa balitang OFW, no? Sa balitang migrant workers, kung ano po ang ginagawa ng lungsod ng Quezon para po sa kapakanan ng ating mga migrant workers. At kasi po, kamakailan po ay nag-celebrate ang ating mga migrant workers day. Migrant Workers Day. Ayan po. At dito nga po, nakiisa rin po ang lungsod ng Quezon. Dinaos din sa lokal na pamahalaan yung Balik QC Integration Care kasama ang Q Citizen Overseas Filipino Workers ng mga OFWs at ang kanila pong mga pamilya. Ginanap po yan sa napakagandang MICE Center sa City Board. Talagang ipagmamalaki po natin itong MICE na ito. Ang ganda, super. Sabi nga, ang pagmamalaki po ni Mayor Joy sa Migrants Resource Center ng Public Employment Service Office ng Quezon dahil malaki ang tulong nito para sa mga migrante, citizen. At nga po, ang ating po mga OFW ay tinutulungan ng mga nagbabalik sa bansa para may angat ang kanilang buhay at may mga nakalaang programa ang lungsod. Ayan po nakikita niyo po. Ayan. At siyempre po sa parte ng naging care, yung one-stop shop, pinapakita ko sa larawan, yung activities at ang mga tumalong kasama, national and local government agencies sa Quezon City. Yan, partner po nila ang mga organization at noong job fair sa mga job seeker at nagkaroon din po ng dance competition. Ayan, Balik QC reintegration. At ang party din ng fair one-stop activities para sa mga nagdumalo kasama ang national and local government agencies QC partner organization. Ito nag-message po ang ating mayor sa ating sa picture po ang International Service Corporation Place Well at ang mga iba't ibang nito po saan siya. At dito sa sports, yung qualification and integration here, honoring the contribution ng mga migrant workers. Ayan. Ito po kayong mga polling time na yun, marami po ang nakakuha ng support. Ito ang pinakamaganda sa programa ng lungsod ng Quezon. Ito, isa po natin. Dito po yung Q citizens ang i-prioritize. Ano po ba ang gusto nyo i-prioritize? Ang magkaroon ng sariling sasakyan o hindi sariling bahay. Ayan. Meron po dito ano na pwede mo po kayong mag-tag. Ang mapipili kong commenters ay mananalo ng special na regalo. Ayan po. Nanalo po, may mga nanalo na pinanalo. Diyan sa usapang housing. Maganda po na. Siyempre, ang lahat ng tao ay gusto nyo magkaroon ng sariling bahay para matupad ng kanilang mga pangarap. Importante talaga ang prioridad ay magkaroon ng sariling bahay. Sasakyan, madali na yan eh.
Yun nga, may mga napili na pong commentors, yung mga special na regalo sa live episode na ginawa sa usapang QC. Ayan. Yan po, sabi nga po, kung ako tatanong, syempre bahayang gusto ko. Isa po na sa proyekto ang magkaroon ng sariling bahay. Yan, isa po sa picture, no? Mga nakangiti po ang ating mga kababayan na mga nagbibigay ng service ng ating Mayor Joy Del Monte, di ba? Kaya nga ang pangalan niya is Joy. Giving Joy sa mga taga-lungsod ng Quezon. Ayan, okay. Ano pa ba yung mga nagaganapan? Ito maganda rin ito, no? Heads up Quezon City dahil meron pong ginanap din po na pagsasagawa ng mga libreng check-up. No? Diba? Kaya libreng mga check-up. Ano-ano pa ito? Okay. Nagsagawa po ng health screening, mental health games, ang Quezon City Health Department, yung nakaraang pong Tito Olympics. Ayan po. Ginanap po yan sa Centris. Dito po ay nagkaroon po ng vital sign, cholesterol, and sugar test, medical consultations, mental health booths and talks, at smoke-free, vape-free campaign. Yan, marami po naging ganapan ng araw na yan. Yan po sa Centris. Ayan, diba? Okay. Ito naman po yung pagpupulong naman po ni Mayor Joy. Ayan, pagpulong siya sa for the Women Foundation and co-founder Cara Wilson para sa lakayin ang Data Sciences Scholarship Program para sa mga kababaihang mag-aaral ng Quezon City. Layon din po ng programa na suportahan yung ilang piling mga babae na nag-aaral sa STEM. Sa ilalim sila sa training para maging ganap na data scientist. Wow, galing ah. Buwang suporta ng pamahalang lungsod sa paghubog ng mga mag-aaral sa data science at pagbibigay oportunidad sa mga kababaihan sa larangan po ng siyensya para maging scientist. Kasama doon sa naging tulong sila Information Technology Department, OIC Mary Antos Educational Affairs Unit, and Maricris Veloso at Gender and Development Council, Janet Obrego. Yes, congratulations po sa ating kababayan. Pictures ng mga pagkaganapan ay marami pa po ay ibigay na report, ano? Sabi nga, ngayong buwan ng Hunyo ay sama-sama natin isulong ang kalusugan ng mga kalalakihan. Ayan, meron ang programa para sa kalalakihan. Hindi lang po ito sa kababalian. Pinaalala po ang pangangalaga sa sarili ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng tunay na katapuan. Hindi lamang ito tungkol sa physical na lakas, na kailangan talaga maatikalain na po ang maging malakas na atin, mental, emotional, at pangalagang kabusugan. Kasi po, sila po ang mga kailangan. Sila po yung halos gumaganap o ginagampanan ang lahat ng mga pagkakalina para sa pamilya. Kaya kailangan sila ay malusog. Nga, ayan, sabi nga, magpatingin lagi sa doktor. Magpatingin sa doktor. Kumain ng masustansya. Mag-ehersisyo ng regular. At magpahinga at magbigay oras sa sarili. Huwag naman sobrang subsob sa trabaho. At huwag din pong matakot humingi ng tulong kung kayo po ay may pinagdaraanan. Ayan. Ito
iyakatin po natin ang ating ama, kapatid, tama po, Father's Day, no? Mga kaibigan, mga kalalakihan, at kasama na maging bukas sa pag-uusap tungkol sa kalusugan. At huwag ikaya ang pangangailangan, alagaan po ang sarili. Mental health matters. Ngayon pong buwan ng Hunyo. Kailangan po ang malusog na pangangatawan. Okay? Tungkol naman po sa ating ginang, yung pag-garden. Alam naman na po natin, napakabangad po ng bilihin ngayon. So may paraan po yan. Kasi nga po yung mga gulay, no? Sobra po ang taas, ang mahal. So huwag na po tayong umasa. Dahil lalagi tayong mamamalengke. So ito pong Quezon City, lungsod ng Quezon, ay nagkaroon po ng QC Green Awards sa taon na ito. Ito po yung QC Green Awards, ma-accept po ng mga entries. Ano ba to? Ito po ay inaanyayaan lahat ng sangguniang kabataan, youth-based organization, mga barangay, pribado at pampublikong paaralan, business accredited NGOs, CSOs at People's Organization ng Quezon City. Lahat po pwede sumali. Ito po ang gagawin. Ibahagi nyo lang po yung best practices at mga programang may kinalaman sa disaster risk reduction and management at climate action. Yun. At syempre po, makakasali din po kayo sa Quezon City Green Awards. Ito pong Quezon City Green Awards ay pwede po kayong magtanim. Yan, ibinalik po yan, ano? Quezon City Green Awards ngayong taon yan. Lahat po ng kabataan, lahat po ng ating mga karubahan pwedeng mag-join, private man o public, ay maki-join po kayo, magtanim kayo. Kung meron po kayong mga maliliit na space, meron kayong space pa sa inyong kahanan, pwede nyo pong taniman yan. Marami pong way. Pwede po kayong magtanim sa gulong na hindi na ginagamit. Sabit nyo lang po, lagyan ng halaman, nakasabit, di kailangan ng malaking lote. Yung mga tinatapon po ng mga bottles, plastic bottles, hindi na kaya lang nakapasok sa circle. Kunin nyo po yun, gawin nyo kaso, nakasabit. Lagyan nyo ng mga gulay, meron na po kayong harvest at duluto. Di po ba ang galing? Talagang okay na ang pagtatanda. Nung last time, meron din yung barangay na best pong pagdating sa akin. Yung pagtatanda. Marami pong paraan na matutunan ko ang mga pagtatanim. So, ang pusahan nyo lang magtanim kasi paano nyo po yan. Ibibigay po yung tool na kailan kayo magsasabit ng picture ng inyong garden based sa pagkain. Yes, kaya napag-ganda ko ito yung mga natin nag-aabot ng chilito. mga pang-livelihood, FTWC action, and living sa at siyempre hindi lang po sa mga ganyang project, mga livelihood, kasi ang ating pong lungsod ng Quezon ay nagbibigay din po ng warning. Warning po, mag-ingat sa fake account. Fake account alert, usong-uso yan. Mag-ingat sa bagong poster account na ito na nagpapanggap bilang si QC Mayor Joy Belmonte. Kita nyo pati si Mayor ginagaya yung account to. Ayan, napakita ba din niya yung fake account, no? Pinakita sa video.
Ayan, no? Yung fake account, makikita niyo yung picture ni Mayor, no? Paano nyo, i-compare nyo yung fake account saka yung real account niya. Yung red, yung fake account. Yung pong green, yun ang real account. Kasi po, sabi nga po, ito ay nagpapanggap bilang si Mayor Joy Belmonte. Ito ay isang fake account na ginagamit para malin lang po yung mga taga Quezon City. Q-Citizen. Huwag pong magbigay ng personal na informasyon o mag-click ng anumang link mula sa fake account na ito. Siyempre, yung mga iba natin kababayan, pag nakita mo, nag-message si Mayor, wow! Nag-message sa akin si Mayor, baka hihingin yung informasyon ko para sa ayuda. Diba? Alam niyo naman po yung mga kababayan natin, pag ayuda, pag-uusapan, lahat na po ng detalye sa buhay niya, ibibigay na po. Kaya nga po ito, meron ditong link na binigay kung saan po ito po yung fake account. I-message niya po ako kung gusto niyo makuha. O kaya po pumunta po kayo sa group ko, yung Buhay OFW ngayon, nandun po yun, naka-post ko at naka-share doon. Yan. Kaya kasi sabi ko kayo magbigay ng kahit anong personal information o mag-click ng anumang link mula sa fake account ito kasi po ano ang gagawin po nila kung kailangan na gagawin nila informasyon kayo, maaaring kayo po ay maloko kapag pinigyan ng pera imbes na kayo mabigyan at kayo po yung kung kinakailangan nyo pong makipag-ugnayan po sa lokal na pamahalaan ng QC. Tawag po kayo sa helpline. Napakadaling tandaan. 122. Ayan. Makukontak nyo na ang District Action Offices. Dito kayo makikipag-ugnayan. Yan po yung official Quezon City Government Facebook page. Maging laging mapanuri at laging i-verify ang mga source. Ang real account po ni Mayor Joy Belmonte po ay mayroon po akong link. Pumunta po kayo sa page po ng Buhay OFW. Yun lang po ay kaya ingat. Dami-dami po mga tips kami. Dahil po maraming gusto kumita ng pera na walang isa. Yan po ang ating buhay at mga project buhay din sa QC at ang mga project ng Mayor Joy Belmonte. Palagpakan po natin ang ating pagbuting production. Okay, ayan. Panood nyo na po yung mga video po na punta natin sa mga naging proyekto po ni Mayor. At yan nga po, talakayin po naman natin ang pasukan. School time. Okay. Di ba binalik na sa dati yung ating school, no? Yung dating tag-init, pumapasok ang mga bata sa school, ang kalaban po nila ay yung heat stroke. Mga nasa kwarto nilang iinit ng kanilang mga tuktok. Tapos syempre ang heat stroke trader po yan Hindi mo alam kung ito ay sinusumpong na. Hindi mo alam kung yung bata na heat stroke na. Kaya binalik, sabi nga better tag-ulan. Ayun nga po, binalik na po sa tag-ulan. Ito po yung dati natin tag-ulan po Pero sa tag-ulan, hindi ka naman basta hihimatayin o babagsak o ano. Kasi makikita niyo yung malakas na ulan, maaga mabibigyan ng warning. Yung mga magulang na sunduin niyo yung mga anak niyo o i-cancel na ang klase para po makauwi at makapaganda habang hindi pa nagbabaka. Yun lang ang kainaman ng umuulan. Hindi siya gaanong nakatakot. Basta may warning pa na makalayo ka sa baha, makaiwas ka. Huwag nang papasukin ng mga anak o kaya umuwi na maaga habang umuulan pa lang. Yan po yung mga maganda dyan. Ngayon po, meron po na tayong konting
patatamaan. Sabi nga bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Nagtataka lang po tayo, bakit po may mga paaralan na sa haba-haba po ng bakasyon ay hindi nagpa-renovate, hindi nagpapinta. Ngayong pasukan at saka po nagpaayos ng court, binakbak yung lupa, ay yung flooring. Pagka unang araw ng klase, ang mga bata, mga estudyante, naaamoy po yung mga alikabok na galing sa construction mula sa basketball court. Ano yun? Anong ginawa ninyo during bakasyon? Tapos nagpapapintura, pasukan na, nagpapapintura. Ano yun? Kawawa na may mga bata, maamoy ang pintura, masingot yung mga dumi, galing sa construction. Lilang po yan. Ang CR, hindi inayos. Dapat po panahon po na bakasyon, ayusin nyo lahat. CR, pintura, mga ventilador na ngayon nyo lang pinaglililinis. Masis kailan nandyan na yung mga bata. Yung CR na yan, na ang mga bata nasa mataas na lugar, third floor. May diferensya ang CR sa third floor, kailangan pang bumaba o minsan naman, sabi ng teacher, jingle lang po kayo pag oras na ng recess. Ano yun? Magpipigil ng ang mga bata? Dahil lang hindi nyo agad pinaayos ang inyong mga CR, inantay nyo pa na pumasok ang mga bata, tsaka nyo aayusin ang CR nyo. Gusto nyo bang pangalanan ko kayo? Kung sino may nakikinig sa akin, alam nyo kung sino kayo. Tatamaan kayo ng mga sinasabi ko. At ang magsakla pa niyan, hindi po kayo humingi ng permiso sa inyong kapitan na kayo ay magpapaayos ng basketball court. Kaya ngayon, ang unang pasok ng mga bata, instead na doon po sila sa basketball court tumambay habang hindi pa nag-o-open yung kanilang gate, nandun po sila lahat sa labas. Ayan. Nakita nila sa labas, grabe crowded, akala mo may rally sa labas, sa dami ng estudyante, doon po sila na-stop. Sana po, bigyan nyo naman po ng pansin ito. Ano naman po, parang awa nyo na sa mga estudyante, hindi po ko public. Ganyan lang po ang gagawin nyo. Maging concern naman po kayo sa mga magulang na kaya nasa public ay yun nga po, walang gaanong panggastos. Pero kung ganyan naman po ang gagawin nyo sa mga anak nila, ano po yun, kung magkakasakit at pipigilan nyo sa pag-iim bata. Ikaw ba naman pag naiihi ka, pipigil ka kahit matanda nga Hindi dapat ang ganun. Kaya aksyonan nyo po ito. Hanggat hindi po ito nakakarating sa pinakamataas. Hanggat dito pa lang yan aksyonan nyo, tapusin nyo. Ang mga bata po hindi po nag-ipigil ng kanilang mga jingle. Ayan. Okay. Sana po matutunan po tayo, no? Magmahal po tayo sa ating mga kababayan. Lalo na po yung mga mahirap na walang kakayahan. Yung pong mga mayaman, walang problema. Nasa private school yan. Aircon. Pero yung ating mga walang gaanong kakayahan magpaaral. Kaya po nga nandiyan sa public. Pero nung panahon po namin, ang public school, hindi po ganyan na sistema. Parang ngayon, gusto po lahat pagkakitahan, Sensya na po kayo. Sabi lang po ako ng totoo. Okay. Sa ilang minuto na lang tayo? 2 minuto? Okay. Ayan, sa 2 minuto, marami po tayo na talakay, mga serbisyong binibigay ng lungsod ng Quezon. At syempre po, ang ating mayor, gusto niya maging maayos ang lahat. Nasiyahan ang mga estudyante sa kanyang binigay na school supply. Sana po gawin nyo naman mga teacher o principal. Pasiyahin nyo naman ang ating mga estudyante sa inyo pong pagtuturo ng maayos. At may pagmamahal, malasakit sa ating mga estudyante, mga bata, lalo na po yung talagang kapuspalat po. Minsan po, mapasok pa po yan, walang baon, hindi kumain. Tapos ganun po ang mangyayari. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos at maging guide nyo po lagi. Magdasal palagi, hindi po pagkaganit sa anumang material na bagay ang inyong nasa isip. Maraming salamat po sa ating mga followers and viewers. Continue, likes, and share po ang ating pong Armed Forces Radio, ang Boses ng Kawal Pilipino. I-follow niyo po siya at lahat po ng balitang sundalo, peace and order situation ng ating bansa ay diyan niyo po mapapakinggan. Mula umaga hanggang gabi, ang mga programa po ng DWWP, ang Boses ng Kawal Pilipino, ay inyo pong subaybayan. Maraming salamat po.
Ito po si Terry Alpa. Lagi po tayong masaya. God bless po everyone. Take care at saludo po kami sa inyo.